Nakatira ako sa isang tahimik at maliit na bayan sa baybayin ng Batangas, sa isang lugar na tinatawag na San Juan de Talim. Ako si Isabel Cruz, 40 taong gulang, isang balo na mahigit isang dekada nang nag-iisa. May malalim akong mga matang kayumanggi at mahaba kong buhok na kulay tsokolet na dumadaloy ng banayad hanggang sa aking mga balikat. Kahit na maraming pagsubok ang dumaan sa buhay ko, pinananatili ko ang isang simpleng ganda. Madalas akong nagsusuot ng maluluwag na blouse at palda gawa sa koton na nagpapakita ng mga banayad kong kurba. Sa paa ko, laging may suot na sandalyas na gawa sa pinong katad, bagay na bagay sa makalumang mga kalsada ng aming bayan. Palaging nakalutang sa aking lieg ang isang maliit na kwintas na may pendant na gawa sa pilak. Minana ko ito sa aking ina, at madalas akong may bahagyang pulang lipstick na parang lihim na halik ng kagandahan at pag-asa. Ipinakasal ako kay Antonio, isang mangingisdang lokal, nang ako'y 19 anyos pa lamang. Hindi nagtagal ay nagkaroon kami ng isang anak na lalaki, si Miguel, na ngayon ay 20 na. Mula nang mawala si Antonio sa isang aksidente sa dagat, buong puso kong inalagaan si Miguel sa maliit naming bahay na minana namin mula sa mga magulang ko. Ang aming relasyon ni Miguel ay parang isang lihim na kasunduan, magkatuwang na magkaibigan sa gitna ng mundong puno ng unos at tahimik na pangarap. Ngunit sa mga nagdaang buwan, napansin ko na nagbago si Miguel. Dati siyang palabiro at palakaibigan, laging tumutulong sa palengke sa aming tindahan ng isda, o kaya inaglalakad sa tabing dagat kasama ang mga kaibigan. Ngayon, nagkukulong siya sa kanyang kwarto ng matagal, at palihim siyang nagtatago ng mga sikreto. May mga yogurt na naiwan sa mesa ng kanyang kwarto, at kakaibang amoy ang pumapalibot na hindi ko maintindihan. Ang mga mata niya ay may dalang bigat, parang may tinatago siyang bagay na ayaw niyang malaman ko. Sinubukan kong kausapin si Miguel, ngunit palagi siyang iniiwasan ang aking mga tanong, nakatuon lang sa kanyang cellphone at mga video na tahimik niyang pinapanood. Minsan ay pilit kong tiningnan ang kanyang telepono, ngunit hindi ako handa sa mga pwedeng makita ko, parang may pader na naghihiwalay sa amin, isang mundo na hindi ko maabot. Isang araw, sinabi ni Miguel na pupunta siya sa mga lawa sa Laguna, kasama ang mga kaibigan para magbakasyon. Nagpaalam siya ng maaga, at ako'y nagbigay ng magandang biyaheng may halong pag-aalala. Sa bahay, nagrelax ako ng husto, nagsuot ng mas komportableng damit, natulog ng mahimbing, at nagpunta pa sa plaza ng bayan na may suot na masikip na puting damit na nagpapakita ng aking makipot na baywang at malulusog na balikat. Nakatanggap ako ng mga tingin mula sa mga lalaki sa palengke. Hindi ko mapigilan ang bahagyang ngiti sa labi habang iniisip ko, naku, baka isipin nilang bagong artista ako ng teleserye. Ngunit sa ikalawang araw pagkatapos ng kanyang biyahe, dumating si Miguel nang bigla sa bahay. Sabi niya, hindi ko gusto ang lugar doon, kaya umuwi ako ng mas maaga. Nagulat ako, pero hindi na ako nagtanong pa. Nang siya ay matulog na, napansin ko ang isang supot ng yogurt na nakatapon sa sahig ng kanyang kwarto. Napaisip ako, ano ba talaga ang buhay na ito na tinatago ng anak ko? Patuloy siyang nagkukulong sa kanyang kwarto, kinakain ang mga paborito niyang prutas, pakwan at granada, na palagi kong binibili sa palengke. Para sa akin, ang pagkain ng 2 prutas na ito ay nagiging isang ritual na puno ng mga di natanggap na tanong. Pinipilit kong huwag pansinin, pero sa puso ko, naghahalo ang pagmamataas at pangamba. Isang gabi, habang ang malamig na hangin ng dagat ay pumapasok sa bintana, nakita ko si Miguel na lumabas mula sa kanyang kwarto. Suot niya ang isang light blue na linen na kamisa na bahagyang bukas ang mga buttons, at maong na medyo masikip, ang kanyang buhok ay gulo-gulo dahil sa hangin. Napansin ko ang mga anino sa ilalim ng kanyang mga mata na dati hindi ko napapansin. Tinawag niya ako, "Ma, pwede ba kitang kausapin?" Natawa ako sa sarili ko habang iniisip na anong klaseng seryosong usapan ang darating. "Anong meron, anak?" tanong ko habang pinipilit maging kalmado, pero ang puso ko ay kumakabog. Umupo siya sa tabi ko, iniiwasan ang aking tingin. Alam kong napapansin mo ang mga pagbabago ko. Medyo nalilito lang ako sa sarili ko, parang nahahati sa 2 tao, ang anak na kilala mo at isang panibagong ako na hindi ko pa maintindihan. Napangiti ako at sinabing, hindi mo kailangan maging pilosopo para maging anak ko, Miguel. Pero kung gusto mo ng tulong, nandito lang ako, kahit minsan parang hindi ko maintindihan ang nilalaman ng utak mo. Pinikit ko ang isang mata. Nagkatawanan kami ng bahagya, at para sa ilang sandali, ang bigat ng mundo ay tila napawi ng isang simpleng tawanan.
Ngunit ng gabing iyon, habang naghahanda akong matulog, may narinig akong mga yabag sa koridor. Ang buhok ko ay nakalugay sa aking mga balikat, suot ko ang isang mahigpit na nightgown na nagpapakita ng mga kurba ng aking katawan ng may banayad na sensualidad. Nang buksan ko ang pinto ng kwarto, nakita ko si Miguel na nakaupo sa sahig, nakatitig sa kanyang cellphone. Sa screen, may kumikislap na mensahe na puno ng mga kakaibang letra at numero. Nilapitan ko siya at ang puso ko'y tumibok ng malakas. Ano yan, anak? Mahina kong tanong. Nag-atubiling sagutin si Miguel, ito yung nahanap ko nung nasa lawa ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang ipakita sa'yo, pero kailangan ko ng tulong mo. Naramdaman kong may malamig na hangin sa likod ng aking liig, parang ito ang simula ng isang bagay na hindi ko pa handang harapin. Isang lihim na maaaring magwasak o magbigay-ilaya sa amin pareho. Habang ang unang araw ng tag-init sa San Juan de Talim ay sumisiklab sa gintong liwanag, kami ni Miguel ay nagharap sa mesa ng kusina, nakatutok sa misteryosong mensahe sa telepono. Ang amoy ng kape ay pumapaligid sa amin, at ang mga alon ng dagat ay parang musika sa aming mga tainga. Parang code ito, ma, sabi ni Miguel habang nakakunot ang noo. Maaaring password, website, o mas delikado pa. Tumingin ako ng matindi, delikado. Huwag mong gawing teleserye ang buhay natin, anak. Ngumiti si Miguel, siguro nga, pero minsan, mas nakakabaliw ang buhay kaysa sa fiction. At lumitaw ito pagkatapos ng biyahe ko sa lawa, nang may mangyaring kakaiba. Napailing ako. Ang biyahe na iyon ay dapat simpleng pahinga lang, pero ngayon ay puno ng mga tanong na walang sagot. Miguel, alam mong andito lang ako para sa'yo, di ba? Malumanay kong sabi, halos inaakay ang kanyang kaluluwa. Opo, ma, tugon niya, maihalong lungkot. Pero pakiramdam ko parang pumapasok ako sa mundong hindi ko sigurado kung gusto kong salihan. Mundo na puno ng mga taong hindi tunay at mga panganib kahit sa pinakasimpleng bagay, tulad ng prutas o isang mensahe sa cellphone. Napangiti ako, kung ang mga granada at pakwan ay nagkokonspirasyon na laban sa atin, siguro panahon na para magpalit tayo ng prutas. Paano kaya kung mangga o dalandan? Nagkatawa si Miguel at para sa isang sandali, nakalimutan namin ang bigat ng misteryo. Ngunit biglang may kumatok ng malakas sa pintuan. Tumayo ako ng mabilis, inayos ang aking asul na linen na damit na banayad na sumusunod sa hugis ng aking katawan, habang si Miguel ay sumunod, nakahandang harapin ang anumang darating. Nang buksan namin ang pinto, isang matangkad na lalaki ang nakatayo, nakasuot ng maitim na jacket na tila hindi bagay sa init ng Batangas. Malamig ang kanyang titig, at may dala siyang kakaibang aura na nagpaalangan sa akin. Magandang umaga, bati niya, may kakaibang diin sa pagsasalita. Hinahanap ko si Miguel Cruz. Lumapit si Miguel, ako po iyon. Ano ang maitutulong ko? Ngumiti ng bahagya ang lalaki, sana nga. May dala akong para sa kanya. Inabot niya ang isang makapal na sobre na mabigat sa kamay ni Miguel. Naramdaman ko ang kaba habang tinanaw ang estrangherong ito. Ano kaya ang laman ng sobre? Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang sobre. Sa loob ay mga lumang litrato ng aming bayan, mga dokumentong hindi maintindihan at isang sulat na nakasulat sa malinis na Filipino, ngunit may mga salitang tila may ibang kahulugan. Ito, simula ni Miguel, ngunit hindi niya natapos ang pangungusap. Tumingin ako sa mga larawan, kilala ang mga lugar, ngunit ang mga mukha ay hindi ko makilala. Parang mas malaki pa pala ang kwento kaysa sa inaakala natin. Kwento ito ng ating pamilya, ng bayan, at marahil pati ng ating dalawa, bungad ko ng maihalong takot at pag-asa. Tumango ang lalaki bago umalis, at bago pumasok sa dilim ng kalsada, nagpaalam siya ng may babala. Mag-ingat kayo sa mga paparating. Hindi lahat ay ganoon lang. Ang nakaraan ay may paraan para bumalik sa hindi inaasahan. Nang magsara ang pinto, nagtagpo ang mga mata naming dalawa ni Miguel, alam naming wala nang babalik pa sa dati. Sa likod ng mga ulap, may isang lihim na naghihintay na magising. At sa puso ko, isang tanong ang bumabalot, sino ba talaga ang lalaking iyon? At ano ang gusto niya kay Miguel Cruz? Ang tag-init sa San Juan de Talim ay hindi na magiging dati. Ito ang simula ng isang kwento ng pag-ibig, sikreto, at panganib na susubok sa aming katapangan. Sa mga sumunod na araw, ramdam ko ang bigat ng presensya ng misteryosong lalaki. Ang mga mata ni Miguel ay naging mas malalim pa, may dalang init at lamig na sabay.
Parang siya na ang may dalang bagyong hindi ko maintindihan. Hindi na siya yung masiglang binatang palakaibigan sa palengke, kundi isang lalaking mailihim na nagbabad sa kanyang puso. Isang hapon, napilitan akong lumabas ng bahay para mamili sa palengke. Suot ko ang isang light green na damit na gawa sa malambot na tela, na may manipis na mga strap na nagpapakita ng aking mga balikat, hindi sobra, pero sapat para maakit ang mga tingin ng mga kapitbahay. Sa paa ko ay ang paborito kong sandalyas na may manipis na tali na nagpapadali sa paglakad sa maalikabok na daan. Habang pinipili ko ang mga prutas, may nagbiro sa akin si Mang Berting, ang matandang tindero ng mga bunga. Isabel, ang ganda mo naman ngayon. Parang bagong anibersaryo ng pista. Napangiti ako at sinagot, Mang Berting, kung anibersaryo man ito, siguro pista ng puso ko na ang tema. Tawanan kami ng mga nakapaligid, pero sa likod ng mga biro, naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Parang may mga matang sumusubaybay sa akin, nagmamasid sa bawat kilos ko. Napatingin ako sa paligid, ngunit wala akong nakita kundi mga pamilyar na mukha. Pag-uwi ko, nakita ko si Miguel sa labas ng bahay, naka-shorts at simpleng puting t-shirt, nanginginig habang hawak ang isang maliit na kahon na puno ng mga lumang larawan at sulat. Ma, tingnan mo itong nahanap ko, sabi niya, nanginginig ang boses. Dahan-dahan kong tinanggap ang kahon, at nang buksan ko, nakita ko ang mga larawan ng aming pamilya noong mga dekada na ang nakalipas, mga litrato ng mga tao na hindi ko kilala, mga sulat na may mga kakaibang simbolo, at isang mapa ng bayan na may mga marka sa mga lugar na dati kong nililibot bilang bata. Parang isang puzzle ito, Miguel. Isa itong kwento na kailangan nating buuin, sabi ko habang pinagmamasdan ang mga lumang larawan, na para bang may mga mata ang mga ito na nakatingin sa akin mula sa nakaraan. Sabay kaming nagpasya na alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga marka sa mapa. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa sala, si Miguel ay nakasuot na maitim na polo at maong, ang kanyang buhok ay maayos na nakatapon sa likod ng tenga. Ako naman ay nakasuot ng mahabang puting blusa at malambot na pantalon, komportable pero elegante pa rin. Habang pinag-aaralan namin ang mapa, biglang may kumatok sa pinto. Nang buksan namin, isang babaeng nakasuot ng maitim na jacket ang nakatayo. Ako si Luningning, sabi niya nang may kakaibang tinig, at alam ko ang tungkol sa mga ito. Hawak niya ang isang lumang libro na may takip na yari sa balat. Napatingin kami ng magkatabi ni Miguel, ang puso namin ay sabay na tumibok ng mabilis. Sino ba si Luningning? At ano ang alam niya tungkol sa misteryo na bumabalot sa aming pamilya? Bago kami makapagsalita, nilingon niya ang paligid na parang may mga matang sumusubaybay. Hindi ligtas dito. Kailangan nating magtungo sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, mahina niyang bumulong. Naramdaman kong unti-unting kumukulo ang dugo ko, isang halo ng takot at excitement. Parang ako na ang bida sa pelikula na hindi niya alam kung saan patutungo, pero handang harapin ang lahat. Sa likod ng aking isipan, nagbiro ako, kung ganito ang mga nangyayari, baka sa susunod, magdala na rin siya ng popcorn para sa drama. Ngunit alam kong seryoso ang lahat. At sa gabing iyon, habang ang buwan ay nagliliwanag sa ibabaw ng aming munting bayan, nagsimula ang isang bagong kabanata ng aming buhay, isang paglalakbay na puno ng lihim, panganib, at mga tanong na kailangang sagutin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, ang tanong ay nananatili, sino ba talaga si Luningning? At ano ang papel niya sa kwento namin? Kinabukasan, dumilim ang langit ng tayo ni Luningning ay naglakbay patungo sa lumang parola sa dulo ng bayan, isang lugar na matagal nang pinaniniwalaang may mga kwento ng kababalaghan. Suot ko ang aking itim na bestida na may mahabang palda na bahagyang humahawi sa hangin, habang ako'y naglalakad, ang mga sandalyas ko'y may takong na hindi sobrang taas, ngunit sapat upang ipakita ang alindog ng aking mga binti. Ang aking buhok ay iniayos ko ng maluwag, na para bang isang alon na sumasayaw sa hangin, habang ang aking mga hikaw na ginto ay kumikislap sa liwanag ng umaga. Si Miguel naman ay nakaputing polo na bahagyang nakabukas ang ilang buttons, na nagpapakita ng kanyang makinis na dibdib, at maong na medyo sikip sa kanyang mga hita. Ang kanyang buhok ay paayos na at ang mga mata niya ay puno ng determinasyon, ngunit may kalungkutan pa rin na hindi niya maitaboy. Habang naglalakad kami, si Luningning ay tahimik lamang, hawak ang lumang libro na tila may buhay na sariling kwento. Ang parola na ito, sabi niya, ay minsang naging tanggulan ng aming mga ninuno laban sa mga dayuhang nais sakupin ang aming bayan. Ngunit may isang lihim na itinago dito,
isang lihim na maaaring magbago ng takbo ng ating kasaysayan. Napailing ako. Ano na klaseng lihim, Luningning? Hindi ito yung klase ng sikreto na nagtatapos sa tsismis sa palengke, di ba? Ngumiti siya ng bahagya. Hindi, Isabel. Ito ay mas malalim pa. May mga dokumento dito na nag-uugnay sa inyong pamilya sa isang sinaunang samahan na nagbabantay ng mga mahiwagang bagay. Mga bagay na hindi basta-basta nakikita ng mga ordinaryong tao. Tumingin ako kay Miguel na tila ba nag-iisip kung saan kami papasok. Kung totoo yan, bakit ngayon pa ito lumalabas? At bakit kami? Binigyang diin ni Luningning dahil may mga tao na ayaw na malaman ang katotohanan. At dahil kayo ang mga tagapagmana, kailangang malaman nyo kung paano protektahan ang inyong sarili. Habang papalapit kami sa parola, naramdaman ko ang lamig ng simoy ng hangin, para bang may mga matang nakamasid sa amin mula sa mga anino ng mga puno at poste. Napasulyap ako sa gilid at may nakita akong isang lalaki na palihim na sumusunod sa amin, nakasuot ng itim na jacket at may sombrero na bumabalot sa kanyang mukha. Isang tagahanga ba o isang salarin, biro ko sa sarili habang pinipilit itago ang kaba. Pagdating namin sa parola, pumasok kami sa loob, ang mga pader ay may mga lamat at mga lumang pintuan na nanlilimahid sa katandaan. Nilapag namin ang mga gamit at binuksan ni Luningning ang libro. Sa mga pahina nito, may mga lumang sulat kamay na dokumento, mga simbolo na kahawig ng mga bituin at hayop, at mga larawan ng mga taong may kakaibang kasuotan, na tila bahagi ng isang ritual. Sa gitna ng dilim, sinabi ni Luningning, dito nagsimula ang lahat. Dito isinilid ang mga lihim na kailangang itago, ngunit ngayon, kailangan nating buksan ang mga ito upang maunawaan ang ating kinabukasan. Napatingin ako kay Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng tapang at takot. Handa ka ba, ma? Tanong niya. Ngumiti ako, ramdam ang init ng kanyang kamay sa akin. Handa na ako, anak. Kahit na ang landas ay mapanganib, kasama kita. Pero sa likod ng aming tapang, may isang lihim na nagtatago sa dilim ng parola. Isang anino na sumusunod sa bawat hakbang namin. At habang binubuksan namin ang mga pahina ng nakaraan, hindi namin alam na ang aming mga desisyon ay maghudyat ng isang serye ng pangyayari na magbabago sa aming buhay magpakailanman. At sa labas ng parola, ang malamig na hangin ay nagdadala ng isang paalala, isang boses sa dilim na nagbubulong, hindi nyo pa alam ang tunay na halaga ng inyong hinaharap. Habang naglalakad kami pauwi mula sa parola, ramdam ko ang bigat ng mga pangyayaring naganap. Suot ko ang isang mahabang navy blue na damit na may malalim na v-neck na disente, ngunit nag-iiwan ng puwang para sa imahinasyon. Ang mga sandalyas ko'y may maliit na takong, sapat para magbigay ng eleganteng postura, habang naglalakad sa mga lumang kalsada ng San Juan de Talim. Ang aking buhok ay nakatali sa isang mababang ponytail na nagpapakita ng hubog ng balikat ko sa liwanag ng buwan. Si Miguel naman ay nakaitim na polo at maong, ang kanyang buhok ay bahagyang basa pa mula sa maagang pag-ulan, at ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng matinding pag-iisip. Naramdaman ko ang kanyang pagkabagabag, hindi siya yung anak na dati kong kilala, parang may dala siyang mundo sa kanyang mga balikat. Isang bagay ang sigurado, sabi ko sa kanya habang tinatapik ang kanyang balikat, hindi tayo maaaring magbalik sa dati. Ngumiti siya ng bahagya, alam ko, pero parang mas malalim pa ang gulo kaysa sa iniisip natin. Pagdating namin sa bahay, napansin kong may kakaiba sa paligid. Ang mga ilaw sa labas ay pawang nakabukas, at may mga anino na mabilis na gumagalaw sa mga bintana. Parang sinisilip kami ng dilim mismo. Pumasok kami ng dahan-dahan, at sa loob, isang sulat ang nakalapat sa pintuan ng kusina. Sa pirma ay isang simbolo na kahawig ng isang bituin na napapalibutan ng mga alon. Binasa namin ito ng magkasama. Isabel at Miguel. Huwag ninyong ipagpatuloy ang paghahanap sa katotohanan. Ang mga lihim na ito ay mapanganib at hindi para sa mga hindi handa. Mag-ingat kayo sa mga taong malapit sa inyo, sapagkat may mga nagmamasid sa bawat hakbang ninyo. Isang tagapagbantay. Napatingin kami ni Miguel, ang takot ay pumailan lang sa aming mga dibdib. Sino kaya ito? Tanong niya, ngunit wala kaming sagot. Habang tinatanggap ang banta, napansin ko ang isang maliit na laruan ng bata sa sahig. Ang paboritong jeep ni Miguel na dati niyang nilalaro noong bata pa siya. Parang paalala na kahit gaano man kalalim ang dilim, may mga alaala na kailangang pangalagaan.
Ma, anong gagawin natin? Tanong ni Miguel habang hawak ang kamay ko ng mahigpit. Napangiti ako ng bahagya, magkakaisa tayo, anak. Sama-sama nating harapin ang anumang darating. Kinabukasan, nagpasya akong pumunta sa simbahan upang magdasal at humingi ng gabay kay Padre Joaquin. Suot ko ang isang puting blusa na may borda sa manggas at maong na medyo masikip, nagpapakita ng aking payat na balikat at baywang. Ang mga sandalyas ko ay simple ngunit elegante, bagay sa aking paglalakad sa mga makikitid na daan ng bayan. Sa loob ng simbahan, ang amoy ng insenso at sagradong usok ay pumuno sa aking mga baga. Nakita ko si Padre Joaquin, isang matandang lalaki na may puting balbas at mga matang puno ng karunungan. Padre, kailangan ko po ng tulong, sabi ko nang may kaba. Pinakinggan niya ang aking kwento, at sa kanyang mga matang mapagkalinga, sinabi niya, Isabel, ang mga lihim ng nakaraan ay parang alon sa dagat, maaring magdala ng kapayapaan o unos. Mag-ingat ka sa mga taong malapit sa inyo at laging manampalataya. Paglabas ko ng simbahan, naramdaman kong malakas ang hangin na parang may gustong sabihin. Sa likod ng mga ulap, sumilip ang araw, nagbigay ng liwanag sa aking puso na kahit sa gitna ng dilim, may pag-asa pa rin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na patuloy na kumakapit sa isip ko, sino ba talaga ang nagpadala ng banta? At hanggang saan kami handang pumunta para malaman ang buong katotohanan? Isang gabi, habang tahimik ang buong San Juan de Talim, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid ng bahay namin. Nakasuot ako ng isang malambot at mahabang itim na damit na may manipis na strap, na bahagyang nagpapakita ng hubog ng aking balikat at leg. Ang mga sandalyas ko ay may maliit na takong at mga tali na yumuyuko sa aking mga bukong-bukong, nagbibigay sa akin ng kumpiyansa habang naglalakad sa loob ng bahay. Ang aking buhok ay maluwag na nakalatag, at may bahagyang amoy ng sampagita na sumasabay sa bawat hinga ko. Napatingin ako sa bintana at nakita ang mga anino ng mga puno na sumasayaw sa malamig na hangin. Ang ilaw mula sa buwan ay naglalaro sa mga dingding, nag-udyok sa isang pakiramdam na may papasok na hindi inaasahang bisita. Bigla, may narinig akong mga yabag sa hagdanan. Ang puso ko ay tumalo ng mabilis, ngunit pinilit kong manatiling kalmado. Lumapit ako sa pintuan ng kwarto ni Miguel, na bahagyang bukas, at doon nakita ko siya, nakasuot ng puting polo na may mahabang manggas na bahagyang nakatiklop, at maong na medyo masikip sa kanyang mga hita. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo, at ang mga mata niya ay tila naglalaman ng mga lihim na hindi niya mailahad. Miguel, bakit hindi mo sinasabi ang lahat sa akin? Tanong ko nang may pag-aalala sa tinig. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pag-aalinlangan. Ma, may mga bagay akong natuklasan na hindi ko alam kung paano sasabihin. May mga tao sa paligid natin na hindi mapagkakatiwalaan. At may mga lihim na mas malalim kaysa sa inaakala nating pamilya lang ang apektado. Napalunok ako ng malalim habang iniisip ang bigat ng kanyang mga salita. Anong ibig mong sabihin, anak? Anong klaseng lihim? Bumukas si Miguel ng isang maliit na kahon at inilabas ang isang lumang kwaderno na puno ng mga sulat kamay at mga simbolo. Ito ang natagpuan ko sa parola. May mga tala dito tungkol sa isang samahan na nagbabantay sa isang sinaunang kapangyarihan dito sa bayan. At parang may kaugnayan ito sa atin. Habang pinag-aaralan namin ang kwaderno, isang malakas na tunog ang kumatok sa pintuan. Pareho kaming natigilan. Sa aking dibdib, ramdam ko ang pag-igting ng hangin, parang may paparating na bagyo. Binuksan ko ang pinto, at sa labas ay isang matanda, na may suot na lumang barong Tagalog at pantalon, na may mga matang tila nakakita na ng napakaraming lihim sa buhay. Ako si Mang Delphine, sabi niya nang may malumanay na tinig, at dito ako tumutulong sa mga naghahanap ng katotohanan sa ating bayan. Pinasok namin siya sa loob, at habang nakaupo siya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa mga sinaunang kasaysayan ng San Juan de Talim, tungkol sa mga lihim na samahan at mga sumpa na bumabalot sa lugar. Ang inyong pamilya, patuloy niya, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bayan, at kayo ang susi sa pagbukas ng mga nakatagong pintuan. Habang nakikinig, naramdaman ko ang pag-igting sa aming paligid, ngunit sa kabila nito, may liwanag na sumisilip sa dulo ng aming paglalakbay, isang pag-asa na sa kabila ng dilim, may liwanag na naghihintay. Ngunit sa puso ko, isang tanong ang nananatili, hanggang saan ako handang pumunta upang protektahan ang anak ko at ang aming pamilya mula sa mga puwersang hindi namin maunawaan.
Isang umaga, habang ang araw ay sumisilip sa mga bubong ng San Juan de Talim, nagising ako na may kakaibang pakiramdam ng pangamba at pag-asa. Suot ko ang isang puting blusa na may malalambot na bulaklak na borda sa mga manggas at isang maong na medyo masikip sa baywang na nagpapakita ng aking payat na pangangatawan. Ang mga sandalyas ko'y simple ngunit elegante na nagbibigay ng sapat na suporta sa aking mga paa habang naglalakad sa makikitid na kalye. Habang naghahanda ako ng kape sa kusina, naaalala ko ang mga huling pangyayari, ang mga lihim na unti-unting lumalabas, ang mga tao na dahan-dahang lumalapit sa amin, at ang misteryong patuloy na bumabalot sa aming buhay. Si Miguel ay tahimik sa kabilang kwarto, tila abala sa pag-aaral ng mga dokumento na nakuha namin mula kay Mang Delphin. Pumasok si Miguel sa kusina, nakasimple puting t-shirt at maong, ang kanyang buhok ay medyo gulo, at ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Ma, may nadiskubre ako, sabi niya habang inilalapit ang isang lumang sulat na may mga palatandaan ng panahon. May mga pangalan dito ng mga tao sa bayan, at may mga marka na tila nag-uugnay sa mga nangyayari ngayon. Pinagmasdan ko ang mga pangalan, may ilan na pamilyar, ilan naman ay hindi. Parang isang lihim na samahan na patuloy na kumikilos sa dilim, ang sabi ko. Alam ko, Ma. At may balak silang pigilan tayo, sagot ni Miguel na may bahagyang kaba sa tinig. Dahil dito, nagpasya kaming pumunta sa bahay ni Aling Marta, isang matandang babae na kilala sa bayan bilang tagapangalaga ng mga lumang kwento at alamat. Suot ko ang aking paboritong pulang bestida na may mahabang palda at malalim na neckline na nagbibigay ng konting alindog habang naglalakad. Sa paa ko ay mga sandalyas na may maliit na takong na nagbibigay ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Pagdating namin sa bahay ni Aling Marta, sinalubong kami ng kanyang mahinhin ngunit matalim na mga mata. Narinig ko ang mga nangyayari, sabi niya, habang iniabot ang isang kahon na puno ng mga lumang dokumento at larawan. Ito ang maaari ninyong gamitin upang maunawaan ang mga lihim ng bayan. Habang pinagmamasdan namin ang mga nilalaman, napansin ko ang isang larawan ng isang grupo ng mga tao na nakasuot ng kakaibang kasuotan, hawak ang mga simbolo na kahawig ng nakita namin sa parola. May kinalaman ito sa samahan na binanggit ni Mang Delphin pagtapos ni Aling Marta. At sa inyong pamilya. Habang lumalalim ang gabi, nag-usap kami ng mahaba tungkol sa mga susunod na hakbang. Ngunit sa likod ng aming mga salita, ramdam ko ang isang anino na unti-unting lumalapit sa amin. Paglabas namin ng bahay ni Aling Marta, napansin namin ang isang sasakyan na palihim na sumusunod sa amin, ang mga ilaw nito ay tila sinusubaybayan ang bawat galaw namin. Napatingin ako kay Miguel, parang hindi lang tayo nag-iisa sa laban na ito. Napangiti siya ng mapait, handa tayo, makahit ano paman ang dumating. Ngunit sa kabila ng aming tapang, ang tanong ay nananatili, gaano kalayo kami handang pumunta upang iligtas ang aming pamilya at bayan mula sa mga lihim na nagtatago sa dilim. Malamig ang hangin ng gabi nang makarating kami ni Miguel sa lumang bahay sa gilid ng bayan, isang gusaling yari sa kahoy at bato na tila nagtatago ng mga kwento ng nakaraan. Suot ko ang isang malambot na pulang bestida na may bahagyang hiwa sa gilid na nagpapakita ng aking mga binti sa bawat hakbang at ang mga sandalyas ko ay may manipis na takong na kumakawala sa bawat paglakad. Ang buhok ko ay nakalugay, dumadaloy sa aking mga balikat at ang mga hikaw ko ay kumikislap sa ilalim ng mahihinang ilaw ng poste. Si Miguel naman ay nakaitim na polo at maong, ang kanyang mga mata ay naglalarawan ng tensyon at determinasyon. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatapon sa likod ng tenga, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakapit sa maliit na kahon na dala-dala niya. Pumasok kami sa loob ng bahay, at agad naming nasilayan ang mga lumang kagamitan, mga upuan na may mga baluktot na sandalan, mga larawan sa dingding na may mga mukha ng mga tao na tila mga ninuno namin, at isang malaking mesa na puno ng mga dokumento at aklat. Habang sinusuri namin ang mga dokumento, napansin namin ang isang lumang diary na may takip na gawa sa balat. Binuksan ni Miguel ito at nagsimulang basahin. Ito ang kwento ni Lolo Ernesto, sabi niya, ang nagtatag ng samahan na ito. May mga tala dito tungkol sa mga lihim na ritual at mga pangakong kailangang panatilihing lihim. Habang binabasa namin ang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng kasaysayan na bumabalot sa aming pamilya, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at pagtatanggol sa bayan laban sa mga puwersang nais wasakin ang aming mundo. Biglang may kumatok sa pinto. Napatingin kami at nakita ang isang babae na may maitim na damit at sombrero,
ang kanyang mga mata ay puno ng lihim. Ako si Aling Sabel, sabi niya, at alam ko ang tungkol sa inyong paghahanap. May mga bagay na dapat ninyong malaman, ngunit hindi ito ligtas para sa lahat. Inanyayahan niya kaming sumama sa kanya sa isang lihim na lugar sa ilalim ng bayan, isang kuweba na matagal nang tinatago ang mga sagot sa aming mga tanong. Habang naglalakad kami sa madilim na daan, naramdaman ko ang init ng kamay ni Miguel sa akin, isang paalala na sa kabila ng dilim, hindi kami nag-iisa. Ngunit sa likod ng bawat hakbang, naroon ang tanong, ano ang sakripisyong kailangang gawin para matuklasan ang katotohanan? At hanggang kailan kami makatatagal sa mundong puno ng lihim at panganib? Sa loob ng kuweba, ang hangin ay malamig at mabigat, puno ng amoy ng basa at lumang bato. Suot ko ang isang mahabang berde na bestida na may mga bulaklak na borda sa gilid na kumikintab sa mahihinang ilaw mula sa mga kandila na nakalagay sa mga sulok. Ang aking mga sandalyas ay may manipis na tali na yumuyuko sa aking bukong-bukong, nagbibigay ng kaakit-akit, ngunit disente na anyo habang ako'y naglalakad sa makipot na daan. Ang aking buhok ay nakatali sa isang mababang bon na nagpapakita ng hubog ng aking lieg at balikat. Si Miguel ay nakaputing linen na kamisa na bahagyang nakabukas sa dibdib at maong na medyo masikip sa kanyang mga hita. Ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at tapang, habang hawak niya ang isang maliit na lampara na nagbibigay liwanag sa madilim na daanan. Habang sumusunod kami kay Aling Sabel papasok sa kuweba, narinig ko ang mga patak ng tubig na bumabagsak mula sa kisame ng kuweba, na parang mga lihim na pumipintig sa dilim. Dito, may mga dokumento at bagay na matagal nang itinago upang maprotektahan ang bayan, paliwanag niya habang dinadala kami sa isang maliit na silid na may mga lumang kahon at mga aklat. Binuksan namin ang isa sa mga kahon, at doon tumambad ang mga lumang sulat, mga larawan, at isang kahon ng mga kakaibang alahas na may mga simbolo ng araw, buwan, at mga bituin. Ang mga ito ay bahagi ng kasaysayan ng aming samahan, sabi ni Aling Sabel, at may kapangyarihan na hindi dapat gamitin ng mga hindi handa. Habang sinusuri namin ito, napansin ko ang isang maliit na pendant na kahawig ng kwintas na lagi kong suot. Ito ang pendant ng inyong pamilya, Anya, isang tanda ng inyong tungkulin bilang tagapangalaga ng mga lihim. Napatingin ako kay Miguel, at sa kanyang mga mata ay nakita ko ang parehong pagkabigla at pag-unawa. Parang mas malaki pa pala ang papel natin dito kaysa sa inaakala natin, wika niya ng maihalong takot at tapang. Ngunit bago pa man namin mapag-aralan ng husto ang mga bagay, may narinig kaming mga yabag mula sa labas ng kuweba. Ang mga anino ay naglakad patungo sa aming direksyon, at ang malamig na hangin ay dumampi sa aming mga balat na parang babala. Habang naghahanda kaming harapin ang paparating, ang puso ko ay tumibok ng mabilis, ngunit ramdam ko ang lakas ni Miguel sa aking tabi. Isang paalala na kahit gaano man kalalim ang dilim, hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ngunit sa likod ng mga anino, may isang lihim na naghihintay na matuklasan, isang katotohanan na maaaring magbago ng lahat. At sa puso ko, ang tanong ay nananatili, handa ba kami sa kapalit ng katotohanan? Pinalalim ng dilim ang paligid ng kami ni Miguel ay bumalik sa aming bahay, dala ang bigat ng mga bagong tuklas na lihim. Suot ko ang isang pulang bestida na malambot ang tela, na may manipis na strap na naglalabas ng aking malasutlang balikat, habang ang mga sandalyas ko ay may maliit na takong na nagpapalakad sa akin ng may kumpiyansa. Ang aking buhok ay maluwag na dumadaloy, at ang bahagyang amoy ng ilang-ilang ay sumasabay sa bawat hakbang ko. Si Miguel naman ay nakaputing polo at itim na maong, ang kanyang mga mata ay maihalong pagod at determinasyon, habang hawak niya ang lumang pendant na katulad ng sa akin. Ma, parang ang lahat ng ito ay hindi na basta-basta usapin ng pamilya lang, sabi niya habang pinagmamasdan ang pendant. Tumango ako, alam ko, anak. Parang naging bahagi na tayo ng isang bagay na mas malaki sa atin. Habang nag-uusap kami, may kumatok sa pintuan ng biglaan. Nang buksan namin, isang matangkad na lalaki ang nakatayo, nakaitim na jacket at may mahigpit na titig. Ako si Mang Ramon, sabi niya ng seryoso, at alam ko kung ano ang inyong hinahanap. Ngunit ang katotohanan ay may kapalit. Inanyayahan niya kaming sumama sa kanya sa isang lugar na matagal nang itinago mula sa mga mata ng bayan. Sa kanyang mga kamay ay may dalang isang kahon na puno ng mga dokumento at larawan. Habang naglalakad kami sa madilim na kalsada, naramdaman ko ang pag-igting sa hangin, at ang mga anino ng mga puno ay tila sumusunod sa aming mga hakbang. Hindi tayo nag-iisa sa laban na ito, bulong ni Mang Ramon.
Pagdating sa isang lihim na silid sa ilalim ng bayan, inilabas niya ang mga dokumento. Ito ang mga patunay ng mga kasinungalingan at pagtataksil na naganap sa likod ng mga ngiti ng mga tao sa paligid, paliwanag niya. Habang pinagmamasdan namin ang mga larawan, napansin ko ang isang mukha na pamilyar, isang taong dati kong inaaninag sa mga panaginip. Sino siya? Tanong ko nang may pangamba. Tumango si Mang Ramon, isang taong may malalim na koneksyon sa inyong pamilya at sa samahan na ito. Habang lumalalim ang gabi, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad na bumabalot sa akin. Ngunit sa kabila nito, may apoy sa aking puso, isang apoy ng pag-asa at tapang. Ngunit sa dulo ng gabing iyon, isang lihim ang bumangon mula sa dilim, isang tanong na hindi ko matanggap, hanggang kailan kami makakatakas sa anino ng nakaraan. Sa pagsapit ng madaling araw, habang ang mga huling bituin ay unti-unting nawawala sa langit ng San Juan de Talim, ako ay nakaupo sa balkonahe ng aming bahay. Suot ko ang isang mahabang itim na bestida na may manipis na strap na malumanay na sumasayaw sa hangin, at ang mga sandalyas ko ay simpleng may maliit na takong, sapat upang ipakita ang alindog ng aking mga paa. Ang aking buhok ay maluwag na dumadaloy, at ang malamig na simoy ng hangin ay dumampi sa aking balat, tila ba nagdadala ng mga lihim ng nakaraan. Si Miguel ay nasa tabi ko, nakasuot ng puting polo na bahagyang bukas ang butones, na nagpapakita ng kanyang dibdib na puno ng tapang at pangarap. Hawak niya ang pendant na minana namin, na ngayon ay nagiging simbolo ng aming pagkakaisa at lakas. Ma, saan kaya tayo patungo? Tanong niya ng maihalong pag-aalinlangan at pag-asa. Tumingin ako sa kanya, at sa liwanag ng umaga, nakita ko ang mga pangarap at takot na naglalaban sa kanyang mga mata. Hindi ko alam, anak. Pero alam kong kahit saan man tayo mapadpad, haharapin natin ito ng magkasama. Biglang tumunog ang telepono. Nang sagutin ko, isang malamig na boses ang nagsabi, Isabel, ang kwento ay hindi pa tapos. Ang mga lihim na inakalang naiwaksi ay muling babangon. Maghanda ka, dahil ang susunod na yugto ay magsisimula sa gabing hindi mo inaasahan. Napatigil kami ni Miguel, ang hangin ay tila huminto rin sa paligid. Ang misteryo ay nagbukas ng bagong kabanata, at ang aming buhay ay hindi na magiging tulad ng dati. Habang ang araw ay sumisikat sa ibabaw ng bayan, dala namin ang bigat ng nakaraan at ang pag-asa ng bukas. Ngunit sa puso ko, ang isang tanong ay nananatiling lihim, ano ang tunay na presyo ng katotohanan at handa ba kaming bayaran ito? At sa pagbukas ng bagong araw, ang kwento namin ay magpapatuloy, isang paglalakbay na puno ng pag-ibig, panganib, at mga lihim na kailangang tuklasin. Hanggang sa muli sa susunod na yugto ng aming kwento.